everyone and welcome to another episode of Kalambag, Kalampag at Ambag ng Kabataan. My name is Jacob and today we're joined by Anika, Ate Meryl, Kuya Akim, and Lian. This year we emphasize that human rights are for everyone. In this episode, we'll be discussing the issues that directly affect the youth. The right to education, safety in digital spaces, mental health as a right, and the voice and participation of the youth. So please join us, listen, and take part in the discussion whose goal is more humane and more just, and a more inclusive future. As I pass it on to Lian for our recap. At syempre naman, para sa ating recap, ang pinag-usapan natin last episode ay digital youth, mental health, and online safety. Dito natin pinag-usapan ang mga karaniwang ginagawa ng mga kabataan ngayon, ano yung mga naaano nila sa online, paano natin masisigurang ligtas tayo sa online. At syempre, para sa full coverage nito, maaari niyong panoorin ang last episode mamaya kung gusto niyong manood. Pero nood muna kayo dito, syempre. And yan. And that's all for the recap. Thank you, Thank you, Lian. And now Jacob. I'm going to clear the floor and giving it over to Kuya Akim to officially start our episode. Ayan, maraming salamat no. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, no. Pasalamat tayo sapagkat Sabado naman ulit at kalambag na naman. At dahil diyan, bago tayo magsimula, so kamustahin ko muna itong mga kasamahan kong mga nandito, no, kasi medyo mataas sa yun one week at ang daming kaganapan sa buhay nila. So, ang una sa screen ko, of course, si Anika. So, kamusta ka, Anika? Alam ko may magandang ganap ka dyan. Yes, sobrang gandang ganap kasi actually last 2 weeks I think na-announce yung placement namin sa TV broadcasting. Natapos na yung awarding pero hindi natapos doon yung journey ko bilang isang campus journalist. Kaya kahapon lang, since asynchronous kami sa Lagro High School, ay nanood kami ng KMJS, Gabi ng Lagim, the movie. At nandun si Miss Jessica Soho at KMJS kami. So sobrang happy encounter yon, lalong na-spark yung heart ko bilang isang campus journalist. At na-interview siya ng isa kong friend at meron siyang nabanggit about mga rights namin bilang mga youth at mga campus journalist. Kaya I'm happy na somewhat connected siya at na-inspire ako lalo na umattend today. Thank you, Kuya Akim. Ayun, maraming salamat, no. Talagang panonoorin ka mamaya, tiyak nandun ka, Anika. Ay, mamaya bukas pala. Ano ka ba excited? Super excited. No, so how about Jacob? How are you this last week and of course this week as well? Kasi I am do kasama si Jacob last week so kamustahin natin siya in last 2 weeks niya. Go ahead, Jacob. Thanks, Kuya. I've been doing very well recently. We just got out of finals from where I study, and finally nakakapahinga na ako. I got to play basketball with my friends. I got to play some video games, and most importantly, I got to cook again, which is my passion. So, yeah, it's been a great break week. Thanks, Kuya Kim. Back to you. Sana all nagluluto magandang habit din niya, no, basketball din. And of course, yung basketball, nalap ko yung basketball na kanta ng may bahang hot days basketball, basketball. Ang sarap-sarap mag-basketball. Yun lang alam ko. Pero yung maglaro talaga, hindi. Pero, why not? Try natin soon. Oh, soon. Sige. So, how about Lian? Kamusta ka? Ayan, so far okay lang. And may nakalimutan tayo batiin ng birthday last week. Happy birthday, Jake. Happy belated birthday, Jacob. Birthday niya po nung November 27 and I forgot na mag-greet nung 29 kasi I think I'm outside if I'm not mistaken. Pero yun, happy birthday from your Kalambag fam. And ayun, for question ni Kuya Akim, sorry na sidetrack. Okay lang, overall yung buong linggo, ano lang, lang ako, may kasi kami, may project kami sa school na until next year siya. So parang naisip ko, may isipin ako, Noche Buena, oh my gosh. Sabi ko, actually, alam din yan. And kasi parehas kami ng biochem and same project kami. Alam niya yung feeling ko ngayon na isipin namin may Pero so far, okay lang naman kasi may mga kasama naman kami from different pathways and ayun, masaya siya kasi honestly, makaka-interact kami ng ibang tao other than within our pathway lang. And yun lang Kuya Kim, thank you.
Oh, thank you so much. Alam mo yung feeling na magno-Noche Buena ka pero mahihisipin ka pa na na aka-akad. So, pero okay lang yun, let's enjoy, no? Sa Yes. bagay, mag-enjoy ka pa naman kasi 500 na Noche Buena, okay na daw. So, let's go back Against ako to, dun. okay, no? So, mamaya ma-discuss din natin yun. So, how about si Meryl? Kasi comeback. Ibang Meryl to ha. Iba yung Meryl na lagi kong yung BFF ko. Pero iba tong Meryl na to na representing Negros. So, hi sa'yo, Meryl. Kamusta ka ba? Hello po. It's been a month na rin. Sobrang 1 month din ako hindi nakapagkalambag. And I'm so super busy po kasi nowadays. Wala sa akin. Nandito po ako sa barangay hall ng ng kabilang barangay namin. Meron po kasi kami ngayong youth meeting right now. So actually free time for kalambag talaga. And I've been busy rin po sa school since second semester na po. Halos mabaliw na talaga ako. Ayun, laban lang halos kayo naman lahat, di ba, no? So, thank you so much, Meryl. And ito, kumbaga, welcome back, Meryl, no? So, I'm very happy may mga nagbabalik, ganon. And that means talagang naging tahanan din nila yung Kalambag. And I'm very happy for that, no? So, ako naman, ganon. Ganon may lola nyo, busy-busy sa pagpapagaling. Although magaling naman na, pero ito lang talagang UTI ko ang sakit sa likod, oo. Actually, gumaling na. Kaso lang, kumain ng bawal, so bumalik. Oo. Oo, kasi sakit talaga ng likod ko nga. Pero ngayon, medyo nag-okay na siya kasi nga iniinuman ko ng maraming tubig and ayun, tubig-tubig lang pala to, no? So, minsan yung mga bagay na nandiyan lang pala sa paligid yung mga gamot-gamot natin dyan. So, ayun, kailangan taga mag-ingat, of course. And for anything else, no, medyo kinakabahan na rin. Kasi nga, I think Thursday night, when someone chatted me na, oh, 98% completed na yung result ng licensure examination. Sino pa na hindi hala, so baka hindi na to abutin ng 19? Kasi supposedly dapat siya, lalabas siya kahapon, December 5. But sad to say, hindi naka-exam, no? Yung Region 1, Region 2, at saka yung car region, it's because of the weather. Then nag-exam sila, November 30 lang. So, na-extend hanggang on or before December 19. Pero nung Webes ng gabi, nagulat ako, oh my God, 98% complete, na. Tapos kanina, 98.20. So parang, alam mo, parang nagka-countdown ka na lang. Pero ayoko sanang isipin kasi mas excited talaga ako gumaling kaysa sa resulta ng LET. But, gaya ng lagi ko sasabi, no, lagi ko na pinipray si God na bahala sa lahat and ayun, siya na bahala sa lahat kung karapat-dapat ba ako or hindi. So, ayun, lagi ko na lang pinapre-pray ang lahat. And of course, another one, congratulations once again to Mirna Esguera for winning, nabagit ko na pa last time, no, si Mirna Esguera as Miss International 4th runner-up and for Face of Beauty International, no, winner tayo dyan. Nike Bernapechebe, congratulations. You made us Filipino proud. And of course, it's our right also, no? Ang ganda ng mga answer nila. It's connected sa human rights, especially sa Miss International, all about SGDs. And ngayon naman, no, talagang masasabi natin na gaya ng tema ng Human Rights Day na our everyday essentials. No? Araw-araw ito siyang ginagamit. So, sa inyo ba, yung pananaw nyo ba, kapag narinig nyo yung salitang karapatang pantao o human rights, ano agad yung pumapasok sa isip nyo? O ano ba yung talagang ideya nyo personally tungkol sa karapatang pantao o human rights? So, tanungin natin si Meryl. Ito muna tayo sa side banda. So, si Meryl muna. So speaking of karapatang pantao, yung human rights, actually, beforehand, nung immature pa ako, hindi ko pa alam yung meaning nun. Pero now, hindi ko lang siya nalaman. And also, pinapractice ko na rin siya nowadays. Especially when it comes to raising my voice for not just for myself lang, no, but for other people. Since I'm an advocate and youth leader na din po. So, karapatang pantao, not just specifically na para lang sa mga matatanda or may kaalaman, but for all talaga.
hindi lang siya pang may edad. Pwede rin siya sa mga bata. Mas applicable nga siya sa mga bata since sila ng dependent pa sila sa mas elder sa kanila. Yun lang po yung pananaw ko. Ayan, maraming salamat, no? Talagang sa mga bata kasi nga 'di ba gaya ninyo, gaya natin, mga bata pa man tayo 'di ba? Oo, kasi meron naman tayong UNCRC diyan, yung United Nations Convention on the Right of the Child, as well as marami tayong batas sa ating bansa na pumoprotekta sa mga bata o sa mga kabataan. Just like RA 7610, special protection, no, for children, marami actually, no. So, we are very grateful na nasa democratic country tayo. So, how about you, Lian? Siyempre, yung sa tanong ni Kuya Akim na kapag naririnig ko yung karapatang pantao, naiisip ko na likas na dignidad at pantao. Siyempre, ano ba? Apologies for the maingay na background. Yes, may kapatid po. So, tayo. Ang naiisip ko is likas na dignidad at halaga ng bawat individual. Siyempre, ito yung paalala na anuman ang pinagmulan o kalagayan ng mga tao ay pantay-pantay tayong may karapatan at dapat igalang at protektahan. Ang karapatang pantao, siyempre, is nagiging gabay ng lipunan upang mapanatili itong makatarungan, makatao, at malaya mula sa pang-aabuso o diskriminasyon. Kasi sa atin din naman yan eh. Yan. Yun lang kaya Aki. Again, sorry for the noisy background. Okay lang yan, Lian. Laban-laban lang. So, ganun talaga, no, kumbaga, human rights is universal, no? Kahit sino man tayo, no? Kahit nung pinanganak tayo, nasa tiyan pa tayo ng mga nanay natin, meron na tayong karapatan. So, how about you, Jacob? Thanks, Kuya. So like when I hear human rights, it like engages the history part of my brain. So when it comes to the actual definition though, the thing I think about is dignity first, since everybody has inherent dignity just being born as a person, as a human, and everybody deserves dignity and basic freedom. And when going back to like when the history of human rights, because what comes to my mind first is that the current modern iteration of human rights was made in December 10, right after the Second World War. But there was also like pre-existing human rights before that, like the Code of Hammurabi, then if I pronounce that right, the Magna Carta. I love the Magna Carta and the Bill of Rights. So for me, blending all of those together, it's just that it is to protect all people from abuse and injustice, to promote peace and freedom and equality for all. Thanks, Goya. Ayun, parang may Code of Hammurabi tayo neto. Bongga yun, ha? Teka. Naalala ko yung Code of Hammurabi. Sa ano yan eh? Parang sa Sumerian, ano na yan. Pero I cannot specifically kung saan siyang dynasty. Either Babylonia. Babylonia yata. Yes, Kuya, it's Babylon. It was made by the king how did you pronounce it? Hammurabi. Hammurabi, yeah. He was the king back then, and he's actually the guy that made the law. Oh, Yung dyan ko is all about fairness. Yung philosophy nila is eye for an eye. Diba? This is my favorite. Parang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ganun Yes, yun. Kuya. Kung ano yung kasalanan mo, ganun din yung kabayaran mo. Yes, Kuya. So, ganun yung nakala ko sa marami, parang nag-review tuloy ako ulit. So, good job, Jacob, no? Kasi ganun talaga. Before, meron na tayong mga human rights, pero not all dynasties, not all tawag nito kabihasnan ay meron ganon, but until such time, tama yon yung after World War II nabuo itong especially yung yung Declaration of Human Rights, then meron yung 30 articles, and aside from that, meron tayong mga CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Meron din tayong UNCLOS o yung United Nations UNCLOS Convention on the Law of the Seas. Guys, sabi ko kanina, meron ding UNCRC. At marami pa. Then, of course, sa ating mga bansa rin, meron tayong mga constitutions and naman, no, it serves as our dignity as a person. No? So, good job, Jacob. How about you, Anika? Dito magpapatalo kasi naki-MJS to siya.
Yes, super duper inspired mag-share ng sagot ko ngayon. Pero para sa human rights, after kong marinig yung sagot ni Jacob, parang sobrang history related siya. Sorry, weakness ko kasi yun. Hindi ko siya strongest suit. Pero para sa akin, siguro bilang isang journalist, updated naman ako sa mga happenings ngayon. At may relate ko yung karapatang pantao natin. Siguro yung nabanggit kanina na 500 pesos na Noche Buena. I think we can indicate na hindi siya tugma sa kung ano yung tamang rights natin bilang mga Pilipino. Parang pinaglalaroan na tayo ng gobyerno sa 500 pesos na Noche Buena. Bilang mga Filipino, tayo ay mga family-oriented people. Kapag ka napalaki ka sa isang family na may certain values and morals na fina-follow, we are also very religious, we know that we are properly taken care of kasi hindi natin in-earn yung human rights kasi meron tayong protection na dinedeserve. May karapatan tayong matuto, mag-aral, bilang tayong mga kabataan at pwede tayong mag-grow na hindi dapat natatakot sa kung anong sinasabi natin. Dapat walang discrimination and anything. So we should still be treated with respect and dapat meron pa ring equality sa community natin no matter where we are. Sa tingin niyo ba na nagpakita ng respect yung idea na magkakaroon tayo ng 500 pesos worth na Noche Buena? Para sa akin, hindi siya ganun ka-respectful kasi yung mga hardworking na OFWs natin, they would die to have a schedule na pahinga nila ng Pasko. Tapos minsan-minsan lang yan sila magtipon kasi very mga hardworking tayo, mga breadwinners tayo. Parang Christmas is the only season na na babalik sa sariling mga tahanan ng mga Pilipino. Tapos makikita pa natin na minamaliit tayo sa lipunan natin, sa society natin. Hindi siya nagpapakita ng direct karapatang pantao. So, yun lang masasabi ko. Na-channel ko na yung galit ko. Ayan. Back to you, Kuya Kim. Ayan, thank you so much. Natawa tuloy ako doon sa 500. Oo naman, kasi actually may nag-experiments niyan. Kasi, biruin mo ha, yung fruit salad is fruit cocktail lang at saka yung nilagay daw according doon sa pag-budget ng 500 pesos. Fruit cocktail, then yung cream. Oh, basta cream yon. Tapos, natawa ako doon kasi sabi niya, pwede daw siya kumbaga malayo daw siya sa diabetes kasi walang kaya nito yung di matamis. So, siyempre to kalad. Ganun ako, diabetic ako ngayon as of now ha. So sabi ko, hala, pwede, ano ba to kalokohan? Pero malapit siya sa high blood kasi nakakainis daw. Oo. Ano ba yung mainis doon, no? Tapos yung yung macaroni is lang, mayo at saka cheese lang. Then 1/4 na sige. Sorry. Sila hindi matatawa doon, di ba? So, kasi, tama ka, Anika, no? We deserve better, no? No, hindi naman kasi pwede na sila yung ipupush sa atin na hanggang doon lang dapat. May karapatan tayo kung ano talaga yung, syempre gusto natin yung better food. Yung talagang, masasabi natin na yung, kung sa inyo, no, na nagsa-celebrate ng Christmas, gusto niyo yung merry ang Christmas niyo. Hindi yung kayo, nakasimangot kayo during that time. Kasi, it's a celebration, no? So, maganda, no, na i-tackle natin yan. Thank you so much, Anika. And of course naman, no, dahil dyan, kailan nyo ba unang nalaman yung mga karapatan ninyo? Kasi nga, di ba, I don't know kung bata pa kayo, baby pa kayo, alam nyo na yung karapatan ninyo. Or pwede kayo mag-cite ng isang situation, paano nyo nalaman na, ay, may karapatan ko pala to, ay, ganito, ganyan. No? So, unahin ko si Lian. Sa gitna naman ako magsisimula. Lian! Ayan. Hi, Kuya Akim. To answer the wonderful question, syempre natutunan ko yung aking karapatan the moment I started going to school. Kasi nasa lesson yan actually, which is dati ironic, ginagamit ko pa ngayon na sa mga magulang ko kapag hindi ako nakakapaglabas, sinasabi ko, karapatan ko maglaro sa labas. Ginagamit ko siya talaga the moment I started. Parang ngayon, simula nag-aaral ako, syempre unti-unti ako namulat sa mga lessons tungkol sa tama at mali, yung sa mga turo ng teacher ko, ng parents ko, and yung mga karanasan sa pakikipag-communicate, pakikipagsalamuhan na unawaan ko na syempre ang bawat tao ay may karapatang dapat igalang natin.
syempre, parang give and take din siya sa atin na need na respetuhin natin ang isa't isa. Parang, siya, mutual understanding, kumbaga, na habang tumatanda tayo, mas lumalalim yung aking pagkakaunawa na ang mga karapatang ito ay hindi lamang para sa protection ng sarili, kundi para rin sa responsableng pakikipag-ugnayan sa iba. Kasi, kung maisipin mo, nung bata ako, iniisip ko lang siya parang, para sa akin lang. Para sa akin lang yung ganung rules, yung parang, inaano ko lang siya. Parang sinaself-centered ko lang siya na pwede ko itong gamitin kapag di ako pinapayagan sa lumabas. Ganun. Inaano ko talaga na karapatan ko mag ganito, ganyan. Pero the more I grew up, the more I realized na parang mali yung ginawa ko nun. So yun lang, Kuya Aki. Thank you. Ayun, siguro nung bata ka, narinig mo yung kantang yung ang bawat bata sa ating mundo. Narinig mo yun, no? Kaya yung ginamit mo. O, di ba? Lawlaan ko. So, kasi sa high school, I don't know K-12 curriculum, natuturo specifically ang karapatang pantao, grade 10, AP 10. Pero meron siguro sa, sa grade 7, grade 8. Pero sa ESP na part, I don't know Di kasi ako ESP major. So, basta sa AP, sa AP 10 talaga yan, no? So, how about you, Jacob? Well, me naman, kuya, when I first learned about my rights, it actually came, I'm not sure, it was some grade in elementary, but I'm not very sure when. I think earlier part. Syempre, being the kid that I am, nakikipag-asaran ako sa mga kaklase ko, yung mga, just those kinds of stuff, yung mga laro-laro lang. Then one of the older kids brought up, hey, you know that everybody has the right to be treated with respect, and like everybody has the right to be treated and not face discrimination. I mean, it was just as a joke. I wasn't actually doing anything that bad, but that's like one of the things that came to me. Yeah, that is true. Everybody does deserve respect. Nobody should face discrimination. Then fast forward to grade 10 in AP class. So shout out Sir Cyrus. So that's when I learned about human rights and the actual history part of it, where I pulled all of that World War II stuff from, and I went deeper into it about the UN and stuff, and that's where I got most of my understanding. Thanks, Kuya. Ayun, no? 30 naman nung nung grade, elementary ka. No, kasi talagang niya yun ganito kasi yan, no? Diyan napapasok yung I don't know, kasi sabi mo kanya, di ba, joke lang yun. Pero sa kanya is parang, I don't know, kung joke yung pagtanggap niya. No? Mamaya ko nasabihin, kasi may part doon na mababanggit din natin yun. So, how about you, Anika? Oo. By the way, hello, Ma'am Bonsol, no? Thank you so much for being here. Love you, Ma'am Bonsol. Sige, Hello, Anika. Ma'am Bonsol. Love you, Ma'am. Para sa akin naman, parang kami ni Jacob na sa elementary or middle school po ata siya na-discuss sa akin. Pero very brief lang daw. Parang pahapyaw lang kasi at that age, parang ni-require nila or mas maganda na alam na namin yung karapatan namin. Kasi di naman sa pagiging ignorant, pero nung bata kasi ako, alam kong tama yung pagpapalaki sa akin ng family ko. Tapos yung environment ko rin, kung saan rin ako nasusurround, kahit anumang circle of friends yan, sa school, sa mga extended cousins na kaedad ko, or yung mga neighborhood friends ko, lahat naman sila pinalalaki ng tama. Kaya wala akong nakitang mga experiences nila ng discrimination or bullying or anything na related sa human rights. Pero lalo akong na-educate nung pinasok nila tong topic sa school. Kasi sabi ko, hala, yung simpleng pagkakaroon ng pangalan at pag-aaral, karapatan pala to ng isang bata. So, syempre, nag-dive deeper na lang kami niyan, mga high school na. Pero, ayun, the simple laws or yung simple na rights, na-discuss na namin siya. Tapos na-understand ko lang yung tunay na importance niya nung dinadiscuss ng mga teachers namin, yung mga real-life scenarios kung saan nadidisrupt or hindi nabibigyan ng tamang karapatan ang mga bata. Kasi may mga pinapanood sa amin na mga YouTube video, siguro documentaries yun, kung saan may mga bata na hindi ganun ka-privilege, na hindi lahat ng karapatan ay na ibibigay sa kanila, na parang kailangan pa nilang i-earn kasi yung difference ng level of poverty or dahil lang sa race nila, ganon, hindi nila nakakamit yung ganong level of
mga karapatan siguro. Tapos wala din naman ako na-experience na mga bullying or unfair treatment like personally. Kaya hindi ako ganun ka-open sa topic ng rights. Actually ngayon din sa Kalambag, napapansin ko na merong pattern. Lagi natin pinag-uusapan yung rights pero sa iba't ibang aspects. Nung nakaraan yung sa indigenous people, yung nakaraan sa mga children, ganyan, iba't iba. Pero ngayong Sabado, ang topic naman natin is like very general. Kaya lahat parang pag-uusapan natin. Wow, maganda rin palang naidulot ng Kalambag, no, di ba? See? No, talagang napag-uusapan itong mga karapatang tao na minsan, no, grade 10 pa natin ma-experience o maranasan, no. So, nandito pa si Mary, parang si Meryl, no, medyo, talagang ganun talaga, no, karapatan natin magkaroon ng digital, or internet connection, pero dahil sa panahon, oo, sa location natin, talagang di naiiwasan, no. Kaya nung nabanggit natin kanina yung tema, oo, kasi yung tema natin is all about daily, our everyday essentials. Ibig sabihin, kailangan natin araw-araw natin siyang kailangan o mahalaga. So, syempre naman, bilang mga kabataan, dapat talaga may karapatan tayo. So that's why, bakit nga ba mahalaga yung pagkakaroon ng karapatang pantao? Lalo na sa araw-araw nating pamumuhay. No? Sa araw-araw nating pamumuhay, bakit lagi nating nagagamit itong karapatang pantao natin? Karapatan sa edukasyon, karapatang magkaroon ng pangalan. Kasi nga, gaya lang doon sa kanta, di ba? May pangalan, may karapatan. Sorry, di maganda boses ko. So, gano'n. So, bakit nga ba mahalaga itong karapatang pantao sa araw-araw nating pamumuhay? Sige, sininaw na ka na. Si Jacob naman, oo. Got it, Kuya. So, like, it's just so important in day-to-day life, no? Because it protects our freedom to, well, be who we are. It protects our dignity that is all inherent. And it protects our safety, most importantly, and how we treat each other in society. Because it also prevents us from going back into the darker times in human history where there was a lot of slavery, colonization, and racial discrimination. Human rights protects against that. So, especially like during the time of the Great Depression, no, there was really no rights anymore because it was such a struggle to survive, especially in mga kabataan, the things that they had to do just to help their family. The mentality of that era was to have as much children as possible so that there's a bigger chance na one of them becomes successful. And even though it's a bit prevalent to this day, back in that era, it was really the main mindset that everybody was going for. So yeah, just to go back to it again, so important. So we don't go back to those darker eras in our history. Thanks, Kuya. Yan, no, tama, no. So, kumbaga, talagang nagiging reflection natin itong history, na dapat hindi na maulit yung mga nangyari sa nakaraan. Hindi na maulit yung mga naranasan ng ibang tao noong nakaraan, no? Kasi maalala ko din, December 10 din tayong, I'm not please comment it down below, no? Kasi parang December 10 din tayo unang kumbaga, yung time na sinakop talaga tayo ng Japanese dito sa Pilipinas. Yung parang naging open city ang Manila, ganon. Either 10 or 11 na sa dalawa. Pumasok lang sa isip ko pero ewan ko ba. Basta nito tayo sa segment kung ano-ano pumapasok sa isip natin. No? So ganun pa man, no? In the end, yung kasaysayan talaga, yung magsisilbi nating larawan na dapat hindi na maulit yung mga nangyari noong nakaraan. Kasi nga, di ba, magsisilbi na yung aral sa atin na mapaganda yung hinaharap o yung future natin. So how about you, Anika? Okay, so para sa akin naman, kung hindi nyo pa po nakikita sa social media pero medyo nagvo-viral ngayon, yung about sa ICE or yung Immigration and Customs Enforcement sa US. So technically ngayon, marami silang like kinukulong, nakikita kong hinahandcuff sila, tapos usually mga Asians, mga people of color yung mga target nila dahil sa president nila na medyo pangit yung treatment sa mga citizens niya. So supposedly, ang mga target lang niya dapat ay yung mga immigrants na nag-cross ng US border illegally or yung mga nag-overstay gamit ang visa. Pero ang nangyari, parang binabiolate niya yung human rights ng mga tao kasi
sometimes wala naman silang kahit anong atraso or hindi naman sila mga offender sa law or anything. Like seriously innocent sila. Pero ayun, hinuhuli pa rin sila tapos dinadala kaagad sa police or basta yun, parang sobrang pangit talaga ng treatment nila, ina-abuse sila. So parang we are moving backwards. Samantalang yung sinabi ni Jacob, parang dapat hindi natin pinababalik yung ganong treatment, di ba? Yung tulad ng kung paano tayo sinakop nung nakaraan. So ang human rights, syempre essential siya sa daily lives natin kasi magagamit natin to para ma-defend yung mga sarili natin kasi alam natin na we have the right to live freely and confidently. Mapaprotektahan tayo from abuse, mga discrimination or injustice, hindi lang sa politics ngayon kung gaano kagulo yung system natin dito sa Pilipinas, pero para na rin sa mga sarili natin kung meron mang mga na-encounter na injustices. Kasi nag-guide ng human rights yung kung paano natin na-treat yung isa't isa at paano rin yung mga institution sa atin. So, whether pa man nag-aaral tayo, nagko-commute, gumagamit ng internet, nag-interact tulad dito sa Kalambag, karapatan din natin na nagagawa natin lahat to ng safe at fair at may respeto pa rin. Kasi kung walang human rights, syempre magiging unequal yung society natin na yung mga may kapangyarihan lang yung makagalaw sa society natin. Para tayo nasa North Korea kung gano'n. Back to you, Kuya Akim. Ayan, I love the testimony of Anika, no? I really love it. Tama naman, no, na actually, I remember the national costume of, Miss Universe Singapore 2020 na pagtalikod namin nakasulat, No Asian Hate. Kasi nga talagang talamak yung discrimination sa US pagdating sa mga Asians, no? So, naalala ko tuloy yon, no? So, at saka tama naman, no, na kailangan may karapatan tayo. Kumbaga yung karapatan natin, yung proprotekta sa atin, sa anumang karahasan, sa anumang diskriminasyon na posibleng mangyari, no? So, how about you, Lian, no? So, at bakit nga ba mahalaga yung karapatang patao sa pang-araw-araw nating pamumuhay? As I said earlier, and siguro i-summarize ko na lang din yung mga sinabi nila. Siyempre, mahalaga yung human rights dahil it gives us protection against yung sa pang-aabuso and mapanatili na pantay-pantay or equality sa community natin or kahit saan sa atin. Kaya isa to sa pinakamahalagang aspect sa community kasi I would say it keeps or rather maintains the peace within the community. Kasi kapag wala tayong knowledge about human rights, syempre, lagi may away, lagi may conflict, lagi may misunderstanding na hindi na nagkakaintindihan yung mga tao. Syempre, sa araw-araw nating buhay naman, nagbibigay ito ng security sa atin, sa peace natin, as I said. And syempre, sa pagkatao and dignidad, ito ay pinapahalagaan natin. Syempre, kung wala yung karapatang ito, madali lang tayo mauwi sa kaguluhan and kawalan ng batas. Basically, kahit may law, wala tayong, parang hindi natin siya nasundin kasi nga walang human rights. And syempre, dyan yung tutuloy-tuloy yung mga discrimination, racism, and other na discrimination sa ating community, which is nakaka-down talaga sa isang tao. Yun lang, Kuya Akal. Thank you! Ayun, no? Napakaganda, Lian, no? Kaya nga, Lian, tawag neto. Talaga yung karapatan is talagang kailangan natin siya araw-araw, no? Hindi lamang pumotekta sa atin, kundi tumulong sa atin din, tama si Lian, na maisaayos yung lahat, no? Maisaayos yung lahat, no? Para maging maunlad at maganda. But however, laging iniisip ng karamihan that pag sinabi nating karapatan, malaya agad. But we don't know sometimes that rights are there to put a limitation on every actions that we always did in our daily lives, no? Kaya nga may kasabihan tayo na when your right ends, the right of others begin. Ibig sabihin, lahat ng karapatan may limitasyon, no? At minsan, dahil sa sobrang pagkamit natin ating karapatan at kalayaan, may mga nalalabag tayong karapatan ng iba, or should I say, or vice versa, na halimbawa, sa sobrang nilang pag-enjoy sa kanilang karapatan,
may mga nalalabag na rin silang karapatan natin o karapatan ng kapwa-tao nila. Dahil nga dun sa kasabihang, when your rights ends, when the rights of others begin, sa anong pagkakataon o have you tried na nalabag yung karapatan mo dahil ine-enjoy niya yung karapatan niya, or nalabag mo yung karapatan niya dahil ine-enjoy mo yung karapatan ko? Gets nyo? Gets nyo yung flow? Sige, unahin. Dahil ang ganda ng ngiti mo, Anika. Sige, kaunahin ko. Okay. Thank you ha sa face card pala. Kaya tinawag ako ni Kuya Akim. Pero para sa akin, syempre wala namang instance na hindi naman ako mas magtao. Pero for me, siguro yung pinaka may relate ko na scenario dito, yung since napapadalas yung mga protest natin dito sa Pilipinas, we are free to express kung ano yung mga rights natin at kung ano yung dapat na ipinaglalaban na parang ngayon lang namulat sa katotohanan ng mga Pilipino. So we are giving us the opportunity to express to the government what we need and what we deserve as Filipinos that are part of this democratic country. Kasi hindi naman talaga unlimited yung freedom. Pero tama pa ba yun pag nasa rally ka pero may mga sinisira ka ng mga gamit sa paligid na kala mo may magagawa yun no? Kapag ka naninira ka ng mga bagay-bagay or pag nananakit ka na ng mga tao, specific people, syempre that doesn't make you any different kung sa mga politicians natin, kung nilalabag mo na rin yung rights natin. Kaya for instance, kapag ka meron kang nakikita sa social media na mga hate speech, ganyan, or siguro nakikita mo na parang biro lang siya, pero meron na rin no-offend, meron na rin group of community or circle na walang consent pero na i-share yung mga photos nila or parang nakakount na siya as cyberbullying. Syempre, we should put an end to it kasi may limits talaga yung freedom natin. Binigyan ka na nga ng karapatan na makapag-social media, makapag-express ng sarili mong sa loobin, pero wag nating sinasagad yon at hintayin makasakit pa ng iba or ma-confront pa bago natin malaman kung ano yung tunay na parang partner ng rights and responsibilities natin bilang isang responsible na citizen. At since sobrang bilis ng pag-grow ng social media and technology use, kailangan mas nagiging mindful pa tayo sa mga sinishare natin kasi ayun, marami nang nagsispread ng mga false information or mga harmful content na dinadaan sa mga jokes pero low-key nakaka-offend na ganun. Ayun. No, thank you so much, Anika, and I really love it. You know why? It's because yung sa rally, very very timely and very relevant. Yes, it is under our constitution that we have a right, we have a freedom of expression. But however, kung mayroon nang nagkakasakitang mga tao, no, or gumagawa tayo ng action na labag naman sa batas, yung mga pananakit, yung mga paninira, parang nilagay, kumbaga parang wala na rin tayong pinagkaiba dun sa mga taong lumalabag sa batas. Wala na tayong pinagkaiba dun sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Parang ganun lang, parang ibinaba mo rin yung sarili mo. So that is why, no, mahalaga na may pahayag yung ating damdamin, yung ating hinanaing, pero sana sa magandang paraan, no? Sa magandang paraan na walang nalalabag na batas, wala nasasaktang ibang tao. So, hello Meryl, nakabalik si Meryl. Ayan, so Meryl, oo, hello. So, dahil dyan Meryl, no, so, ay ingay po talaga sa labas. Hinayaan ko na lang nag-enjoy ko sa mga kapwa ko kabataan. So, may share ko lang sinabi ni Kuya Akim is yung when it comes sa karapatan natin, hindi naman lahat ng oras na pwede nating i-express yung karapatan natin, di ba? Meron talagang time na need nating na magparaya kumbaga para ma-express ng iba yung kanilang karapatan. Ibigay ko na ng example yung nangyari sa akin last few weeks ata yun. We have been conducting para siyang gatherings ng mga youth. Napatahimik po talaga ako. Kasi inaano ko na lang po, natahimik na lang po talaga ako para mabigyan po siya ng floor to speak up. Kasi po masyado po intense yung that time, yung pagbabangayan na talaga
sabi ko tatahimik na lang talaga ako, hindi ko na lang i-express yung opinion ko, baka kasi masali pa ako. Pero when it comes talaga sa mga ganyan, hindi naiiwasan yung matatapakan talaga ng ibang tao yung yung karapatan mo. Pero kapag naiintindihan mo yun, you'll give the floor na lang sa kanila. Yun lang po. Medyo mahina po kasi yung signal. Okay Tsaka lang. hindi na-operate yung lighting. Oo. Minsan sa buhay, no, kailangan nating magparaya para sa kabubuti ng marami. Pinapaubaya, no? Thank you so much, Very talagang oo. Kasi minsan talaga especially kapag may mga awaya, yung parang yung nagbabangayas, gano'n talaga yan kapag sinabayan mo yung init ng ulo niya, di walang mangyayaring solusyon sa problema. So, minsan kailangan nating magpababa para kumalma, para of course, para kumbaga di puwedeng yung positive to positive, negative to negative. Di ba sa mga battery kailangan may positive, may negative. So, parang, wow, I love it, Merila. So, thank you so much. So, how about you, Lian? Okay, siyempre para sa akin is siyempre isisimplihan ko na lang yung katulad ng sinabi ni Ate Mary, somewhat connected. Siyempre sa school, yung mga naririnig niyong nagsisiraan behind their back is Oo. one of example na alam kong nalalabag natin yung karapatan ng iba kapag ginagamit natin yun. Kahit Mm. yes, we have the freedom na magsalita, pero that doesn't mean na kailangan natin sila siraan. Like, behind their back. Dapat hindi nga gawin yun. Parang, yung sa ibang kabataan ngayon, napapansin ko is generalize na lang nila na, okay lang backstab, okay namang backstab, okay lang manira, which is very, very no-no kasi, yun, very, siya, contradicting siya kasi hindi naman contradicting, parang siya, nakakapanira siyang panira-puri kasi hinahatak mo pababa yung tao despite na wala namang ginagawa sa'yo, magulat ka na lang na sinisiraan nila. Sabi mo, "Ha? Bakit gano'n?" So, parang nilalabag natin do'n is their privacy, yung pagpilit ng ating kagustuhan kahit nakakapinsala na siyempre ang ating karapatan ay siyempre may limit. Siyempre lagi 'yan, lagi may limit at minsan lumalampas tayo kapag siyempre sa ating kilos ay nagdudulot ng pinsala lalo na sa kawalan ng respeto sa ibang tao. Kaya yun naiisip ko. It's simple pero very crucial siya kasi one word can destroy a person's social image, kumbaga. Na-experience ko na rin kasi to, so nare-relate ko siya dito. Yun lang. Thank you. Ayun 'no. So, actually ba kabataan, talagang mali naman talaga 'no na ipagtsismisan pa natin yung ibang tao, especially kung dun pa sa social media. Kung may problema ka sa kanya, 'di sabihin mo sa kanya directly. 'Di mo na kailangan dun pa sa social media parinig-rinig ka, ayun. Minsan gine-generalize pa natin pero ang ending may pinapatamaan pala. So, talaga na kung may problema ka sa'kin, sabihin mo sa'kin directly. Yun yung gusto ko talaga, yung frank ka. Hindi yung kung saan-saan mo pa kasi parang yung kapag pinasa-pasa, umiiba yung istorya, gano'n. Parang nagiging gano'n yung scenario. So, mahalaga na is diretso mo na lang sa taong concerned mo, 'no? So, thank you so much, Lian. How about you, Jacob? Well, I haven't done this personally, Kuya, but one of the things that is so easy to forget is like on the freedom walls and places like that where you're anonymous. There, Oh, you can. It's going back to the whole thing of freedom of speech. You're allowed to say whatever. You're not allowed to be censored and all. But like once it has a limit, talaga. Like once it turns into defamation and to hate speech, then that's not really freedom of speech anymore. That's just being mean. So that's why one of my advocacies here in my school is to prevent the abuse of freedom walls, to have a moderated, not a censored freedom wall, but to have a moderated one where everyone's still able to speak their mind, but be kind. We're not going to be preventing, we're not going to be preventing freedom of speech, but we will be preventing hate speech. And yeah, just going back to it, hate speech talaga one of the easiest ways that you can accidentally violate somebody's human rights. Thank you, Kuya. so oo, yung mga freedom walls natin, yung mga confession walls, yung parang
I'll not mention the name of the tawag na yung may mga yung may mga i-click mo yung link tapos diretso ka doon. Tapos may sasabihin yung ibang tao sa'yo, gano'n. Alam ko alam niyo yan, di ko lang sabihin yung app na yan, 'no, kasi baka bawal promotion, gano'n. So, mahalaga yung mga gano'n, kailangan meron talagang nagga-guide do'n kasi nakakapagganyan ako pero more in confession yun sa akin, 'no. Kino-confess ko yung kung may crush man ako, kino-confess ko do'n kasi nga medyo mahiya tayo. Pero yung mga hatred, 'wag naman, 'no, kasi kumbaga dapat use this platform in a positive way. Hindi ko naman sila gagamitin to all the time na kung mag-confess ka, edi sabihin mo na lang directly sa tao, gano'n. Baka siguro magiging happy pa yung tao kasi may nag-admire sa kanya, binigyan mo pa ng sakit ng ulo yung tao na, "Sino kaya 'to?" Gano'n, 'di ba? So, napakaimportante 'no, yung mental health natin, yung paggamit ng technology in a nice way. Karapatan natin pero dapat may boundary, may limitasyon. Gano'n So, kaya naman, ano naman kaya yung magagawa ng ating ng edukasyon natin para ipaunawa sa atin yung halaga ng karapatang pantao at yung paggalang na rin sa karapatang pantao mo at ng ibang tao. So, unahin kita, Lian. Siyempre, as I said earlier, di ba, during during the moment I started school, din ko na nalaman human rights ko. Siyempre, yun yung pangunahing daan para maintindihan natin yung kahalagahan ng karapatang pantao. Siyempre, sa pamamagitan nito, natututunan natin na ang prinsipyo ng katarungan, respeto, at pagkakapantay-pantay is tinuturuan tayo ng edukasyon kung paano natin gagamitin ang ating karapatan ng tama at bakit mahalagang igalang ang karapatan ng iba. Nagbibigay ito ng, syempre, kamalayan para tayo ay maging makaturungan sa mga desisyon natin at pakikitungo. Kasi, ayun yung masasabi ko kasi I think kung walang education, hindi natin siya malalaman unless we search it. Pero hindi rin naman natin malalaman, hindi tayo magiging curious about it unless maririnig natin. And syempre, the more curious a person grow, the more they searches. Kaya yun din yung maganda sa tao Curious sila. Pag curious sila, magsusearch sila. Yun yung maganda sa tao. Pero sometimes, the limitation is, hindi nila inaayos yung limitation nila. Kumbaga, salita lang sila ng salita. Yung imagine mo sa school mo na tapos salita lang sila ng salita. Like, parang hindi nila na-apply yung Pero yes, education is one of the way. And syempre, dyan din yung mga ng mga nakakatanda sa atin, yung parents natin, mga family relatives natin na nagtuturo din sa atin ng human rights. Isa din sila sa mga masabi kong core value, kumbaga na bakit ko natutunan yung human rights. Yun lang. Thank you, Kuya Aki. Ayan, napakahalaga. Thank you so much. So, talagang doon naman talaga, no, yun naman talaga yung magagawa ng ating education system na maturuan tayo, no. So, how about you, sige, Meryl muna. Meryl? So, when it comes to education po kasi, broad yung scope niya. And since education is the foundation of the society, mas maganda kung doon natin natututunan yung karapatan natin bilang kabataan at bilang tao na rin. Since school is one of the platform ng education, mas maraming kabataan ang mas nakakagets ng especially nung sa lesson, some lessons how na natin naturo yung karapatang pantao, which is nalalaman natin kung ano yung karapatan natin at ang karampatang responsibilidad na dapat nating tinutupad bilang mamamayan. Since ang karapatan natin is dapat alam na natin yung limitation at responsibility natin bilang mga tao. And also, add ko na rin, since mas marami yung mga kabataan na mas nafe-feel nila yung safety doon sa school, kaya mas marami talagang tinuturo yung karapatang pantao sa school. So yun lang po yung share ko. Thank you.
Ayan, thank you so much, no. Dapat talaga, no, may turo talaga, no. And of course, sabi ni Lian din kanina, no, na kailangan na-apply din natin, no. Kasi nga, kaya ng tema, our everyday essentials, of course, talagang dapat ma-apply natin sa sarili natin, no. So, how about you, Jacob? Kasi nag-open ka na ng mic. Hello po. So definitely education is like the coach to your point guard, it tells you about what's going to happen. It's going to inform you. It's going to teach you about your rights and why they're important. Then it also goes about the history, like the dark periods that I was talking about before, then about the laws that are put in place and all of the social issues that are examples ng paglabag ng human rights. So it helps us understand that in the past that when we fought for the freedom and equality and justice, and it should and it teaches us that we should uphold what we fought for. Education helps us develop the empathy and critical thinking that we need to make us responsible so that we can respect other people, and we can take actions like if we see that somebody's rights are being violated, we can do something about it because we already know that ito na ay isang paglabag ng human rights. So it empowers us to build a better and fairer society. Thanks, Kuya. Ayan, thank you so much, Jacob, no. So, how about you, Anika? Para sa akin naman, mapapanatili natin ang paggalang sa karapatan ng ibang tao by understanding kung ano nga ba muna yung human rights at kung ano yung mga pinakaangkop sa mga age natin, yung mga people na surrounded sa atin. Kasi ma-actively practice natin yung simpleng pakikinig sa kanila. Ito, strength ko to na nakapag-empathy listen ako sa iba't ibang mga perspectives or mga kwento nila, mga personal boundaries, or kung paano naka-affect yung actions ng ibang tao sa kanila. Kasi pag pinakinggan natin sila na parang, uy, nakaka-offend na pala yung ganito, or parang nalalabag na pala yung human rights ko sa ganito, na-avoid natin yung mga harmful behavior na whether offline or online. Siguro kasi most common yan sa school kapag ka nagsistart sa mga teachers or mga classmates natin. Hindi may iwasan ang harassment or shaming sa loob ng isang paaralan. Kaya kapag aware tayo sa mga human rights natin, na ma-maintain natin yung respect at yung fairness sa isang paaralan, na follow natin yung mga rules, yung pag-speak up natin kapag may nawi-witness tayong injustice, kung gaano natin makita, kung paano natin makita yung mga celebrities na nagsispeak up para sa karapatan nating mga Pilipino. They are using their platform in a very good way na in-influence nila tayo na mali na tong pagtatrato sa atin ng government. Kailangan na natin kumilos, kailangan natin mag-influence, kailangan natin maka-activate ng iba pang tao na para ma-promote yung mga human rights natin. Pero hindi naman siya to the extent na na tara sama-sama nating laitin tong mga nagsusupport sa politician na to, or sama-sama natin i-shame yung certain religion na to, ganon. Kasi sobrang init na discussion ngayon yung separation ng mga political views dahil parang nire-regret nila kung sino yung na-vote nila. Hindi naman maganda na nagfo-focus tayo sa kung ano sana yung nangyari, kung ano sana nangyari nung botohan eh. Ang magagawa na lang natin ngayon kung paano tayo makakausad into creating a better and safer place for our fellow Filipinos, na maging mindful na lang tayo, maging matalino sa pagboto sa susunod na eleksyon, at patuloy na huwag kalilimutan ang ginagawa sa atin ngayon para ma-serve tayo ng kung anong tunay na deserve natin. Kasi yung mga maliliit na bagay na yan, sila talaga yung tunay na nakapagtutulong sa atin para makapag-create ng safer and better space para sa ating mga Filipino. So, tulad ng theme natin, ito ay isang everyday essential. So, dapat isa to sa mga hindi natin kalilimutan. Kung si Lian, meron siyang iniisip na project, dapat kasama dyan ang hindi pagkalimot sa ating mga human rights para magamit niya sa mga kaklase niya na maging mabait tayo, maging fair tayo sa distribution ng trabaho, magkaroon tayo ng empathy, intindihin natin yung isa't isa. Yun lang po.
Ayan 'no, sound loud and clear 'no. So mahalaga na ng edukasyon upang ipaunawa sa atin ang ating mga karapatan at hindi na maulit pa ang mga nangyari ng nakaraan gaya ng nabanggit ni Jacob. At kaya naman panghuli 'no, ano kaya yung puwede nating maging payo sa mga kabataan upang mas maingat sila sa paggamit nilang karapatan, maging mulat sila sa kanilang mga karapatan at magamit ito ng tama? Ayan, unahin na natin si Meryl. So, paulit lang po ng question ulit. Hindi ko masyadong narinig. Sorry. Ayan, thank you so much Meryl. So, ano yung maipapayo mo, ano yung advice na maibibigay mo sa kapwa mo kabataan upang magamit yung karapatan nila ng tama o di kaya maging aware sila sa kanilang karapatan at hindi na malabag o hindi na sila makalabag ng karapatan ng iba? So, when it comes to sa karapatan, nalalabag po ba? Ano po yung question? Medyo mahina po kasi yung signal, sorry. Ay, sige, okay lang. So, ano ba yung magiging advice mo sa mga kapwa mo kabataan upang maging mas aware sila sa kanilang karapatan at magamit nila yung karapatan nila ng tama? Mm. Okay. So, to all the young people na nanonood or nakikinig, so, let's be understanding na rin sa karapatan natin. Mas dapat nating mas ma-deepen yung understanding and knowledge natin about sa rights and responsibilities natin. And also, kapag alam natin na mali na yung ginagawa natin, huwag na nating ipagpatuloy. Pero kung alam mo naman na tama, ipaglaban mo since we have that right na to speak up, not just for ourselves, but also for other people, like sa advocacy namin. Since we are advocate, we use our voice not just for ourselves, but for also other people. At kung alam mo naman na kaya mong ipaglaban yung tama, ipaglaban mo yung karapatan ng ibang tao. Yun lang po. Thank you. Pinaglalaban ang karapatan. Buti pa ang karapatan pinaglalaban. Hindi, joke lang. Sige, go ahead, Lian. Okay. Naano talaga ako doon sa sinabi ni Kuya Akim. Pero syempre, ang payo ko sa aking mga kabataan ay maging open-minded tayo sa pag-aaral. Katulad ng sinabi ni Anika, yes, may mga iniisip tayo projects. Maging considerate tayo, maging open-minded tayo sa pagkipag-communicate at pag-unawa sa mga kanya-kanya nating karapatan. And syempre, give and take yan. And mahalaga rin na gamitin natin yung ating kalayaan basically na sa pananagutan at respeto sa kapwa. Dapat tayo maging matapang sa pagtindig. Tama ba? Pagtindig para sa tama, para maging handang tulungan ang ibang inaapi. Syempre, kapag may nakikita kayo na di-discriminate, syempre, tulungan nyo. That's the bare minimum na kaya natin gawin. As, syempre, bata tayo, yun palang kaya natin. Pero the more we get older, the more mas madami tayo magagawa. Syempre, sa pagiging mulat at responsable natin, nagiging instrumento tayo ng positibong pagbabago sa ating lipunan. It may be small, but small step leads to bigger victory. Yun ang isipin nyo. Huwag nyo yun kakalimutan. Yun lang. Take yung Kuya Akin. Ayun, maraming salamat, Lian. How about you, Jacob? Well, first of all, like to maintain the respect for the rights of other people, like first you have to treat everyone fairly, then of course listen to their opinions, and you should avoid actions that could harm them or discriminate them. So this is going to be my last time, but I'm going to go back into history once more. This time it's going to be about my passion, basketball. So there were two great athletes back in the day, back in the 70s, in the US 70s. So it was Will Chamberlain and Kareem Abdul-Jabbar. So they were both really tall. So they're like 7'2" when the average height back then is like 5'8" sa US. So immediately people already discriminate them from their height. They were both African American, so the people discriminated them because of their race. And Kareem was also a Muslim, which was very uncommon back then sa US. So he was discriminated for his religion, and it just feels so unfair that these two legendary and great athletes that have done so much for the game of basketball were treated so unfairly.
back in their day. And that's why maintaining our respect for other people, looking at them for who the person is and not for how they look like or what their skin color is so important. And we should, and going back to it, we should just avoid actions that harm or discriminate them. And that's the one of the most important things to maintain justice in society. Thank you, Kuya. Thank you so much, Jacob. No, talagang fan na fan siya ng basketball. Sige, go ahead, Anika. So, save the best for last ulit. What can I say, guys? Para sa akin naman, ang may advice ko lang, since nag-quote si Lian kanina, naalala ko tuloy, hindi ako big fan ni Taylor Swift, pero may lyric siya na, when you are young, they assume you know nothing. Pero bilang isang kabataan, I think na we can use that line to combat the usual expectations and stereotypes ng mga older generation sa atin. So bilang mga kabataan, of course, dapat na lagi tayong informed at curious. Mayroong binigay na advice sa akin na kung meron daw kayong Twitter, i-turn on yung notifications niya sa mga accounts like ABS-CBN or GMA, ganyan, para lagi kang updated. Tapos, hindi mo naman makikita kung kailan nag-play yung mga elements ng human rights kung hindi pa natin siya napag-aaralan. Kung hindi ko nga siya na-encounter sa school, baka hindi ko pa rin siya alam ngayon. So, kailangan aralin natin siya through reliable sources, mga conversations at mga personal experiences ng iba. Kasi baka tulad ko, wala ka namang personal experience, pero hindi natin alam na nasa katabi lang pala natin yung nadi-discriminate or may experience siya na nalalabag yung human rights niya. So, of course, part of being curious, huwag ka rin mahihiyang mag-speak up kapag sa tingin mo may masama na or bad na nangyayari. Ito ay paulit-ulit nating binanggit ngayong episode kasi tunay naman talaga na hindi na tayo stay quiet, hindi tulad ng era ni Jose Rizal na ang daming sunod-sunuran sa mga padre at ayun, nagamit ko rin yung lesson sa No Limit Angere. Pero at the same time, alamin na pagiging responsible din ang pagkakaroon ng rights. Hindi binigay sa atin yung mga karapatan na to for no reason. Kailangan meron pa rin siyang limitations at reminders na dapat gamitin natin to sa tama. So wag nating gamitin to para mag-spread pa ng negativity. Nagpa-play din dito yung mental health ng iba na we don't know what they are going through not unless you talk to them, you help them open up to you. At most importantly, ito-treat mo yung iba kung paano mo gustong ma-treat din pabalik. So, understand na nagiging empowered tayo as individuals kapag meron tayong support ng another person. So, hindi lang siya nadadaan sa simpleng dasal. Siyempre, dapat meron ding kilos na we can create a generational change pagdating sa uplift ng pag-human rights ng iba. Ayan. Ayan, maraming salamat, Anika. No? Talagang saved, talagang sinave talaga yung for the best. No? So, thank you so much sa inyong lahat. At lagi natin tandaan, no? Naalala ko yung quote ni Emma Tiglao that, let the love be the grandest voice for peace. Mahalaga yung pagmamahal sa ating sarili, pagmamahal sa ating kapwa, sa pangangalaga ng ating karapatan. Dahil kapag mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang ating kalikasan, mahal din natin ang ating sarili, mas lalo natin maunawaan ang kahalagahan ng karapatan. Dahil ang karapatan ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa lahat. Kahit mahalaga ng pagmamahal, sana ang maging sandata upang magkaroon tayo ng karapatan, mapangalaga ng karapatan natin at karapatan ng ibang tao. At dahil dyan, napakagandang episode ngayon, na late man tayo ng konti, pero at least nairaot pa rin. At kaya naman, para maibuo dahil na pag-usapan ngayong araw na ito, nariyan ulit si Anika. Take it away. Yes. Hello, ako ulit. So today, ang episode natin, naging sobrang productive siya kasi napag-usapan natin lahat ng saklaw ng human rights at hindi na tayo nag-focus sa isang specific na aspect tulad ng ginagawa natin for the previous month. Since ito ay isang year-ender, maganda siguro na naging topic natin overall ang human rights at kung bakit siya everyday essential. So natalakay natin from decades ago, yung pagpasok ng human rights, yung sarili nating mga personal experiences bilang mga speakers dito sa Kalambag. At meron din tayo na pag-usapan tungkol sa current happenings dito sa bansa.
kung ano pa yung possible na mangyari sa future, sa kapalaran natin. At lahat naman to nagpo-play effect lang sa kung paano tayo kikilos ngayon. So kung paano tayo makapag-work for a better and more uplifting tomorrow. So na-realize natin na hindi lang siya sa education, nabigyan din natin ng power mag-speak up at maging informed ang mga nanonood dito sa Kalambag. Alam na nila na dapat pinagsastand up ang kanilang mga rights at kung ano yung tama. So hindi lang siya global observance porket na Human Rights Day. Reminder siya na dapat lahat tayo, meron tayong ginagampanan na obligation na maging mas inclusive at compassionate para sa isa't isa. At sana ma-carry natin forward yung mga napag-usapan natin today para mapairal pa yung world na gusto nating buuin kung saan nare-recognize lahat ng rights ng mga Pilipino. Na napaprotect sila, na value sila. Kasi in this country alone, ang dami ng areas dito sa Pilipinas kung saan possibly na-violate yung rights nila. Ibang usapan pa yung pag-i-expand natin siya all throughout the world. Pero meron tayong Human Rights Day para each and everyone can talk about how to solve yung mga problems natin, mga pagkukulang natin dito. At bilang part ng Kalambag, I think we have done our part, pero wag nating tigilan na pag-usapan pa to. So para naman sa announcements, ipapasa ko na to kay Ate Meryl. So, hello again sa announcement. Abangan niyo po kami sa Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. sa YouTube, FB page, Inclusion, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion now na. Every Wednesday, 3 to 4 p.m. as a Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday yan, 7 to 8 p.m. So, ayan, thank you so much, Meryl, no? And of course, next week, abangan nyo yung napakabongga naming episode do na inanda ng Lagro High School. Kaya nga sabi nga, di ba, no, ni Myrna Esguera nung Binibining Pilipinas that we already achieved our goal, especially here in Calambak, empowering youth, allowing them to express themselves, and of course, fighting for our rights. No? So napakahalaga ng episode na ito para sa akin. At muli po, ako po ang inyong lingkod, ako inyong Kuya Akim, kasama si Anika, Jacob, Lian, at Meryl. Abangan niyo si Anika bukas sa KMJS. At ito ang Kalambag. Kalambag. See you next week and God bless us all. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. God bless.